Ah? Kilala nyo ba si Ador Mawanay? Si Ador Mawanay, kilala nyo ba yon? Ha? Ngayon, puntahan natin tong si Mike Defensor, tong tamulmul na to. Puntahan natin. Ito yung bunganga lang to ng bunganga eh. Sinungaling Ang naman. sabi nyo nga po, hindi totoo yung 5 million pesos. Pero para klaro lang din po sa mga nakikinig sa atin, may tulong po ba pinansyal o kahit anong klaseng tulong na ibinigay po kayo dito sa 18 Marines? Basta ako, tumutulong sa 18 Marines. Nung umpisa pa man, sinabi ko na yan, hindi ko naman yan tinatago. Dahil ang sinasabi ko sa kanila, yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa, hindi ako papayag na yung pamilya, natatakot nila, binabantayan nila yung bahay, maging si Sergeant Orly Gutesa, nung una proteksyon, naging detensyon. So ako, tumutulong at marami ding tutulong. As to the amount, hindi ko masabi kung ano sasabihin mo na gaano kalaki ba yan kasi madami sila 18 tong mga sundalong to at hindi ko naman kaya na tulungan ng buo ang lahat ng pangangailangan. So ibig sabihin, ito ay funded by DDS. DDS and Duterte allies funded itong 18 ex-Marines para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at ang lahat po ng mga kalaban ng mga Duterte. Ganun lang yun kasimple. Kaya nga, kita nyo, doon po sa Senado, alagang-alaga ni Mark Cubeta at ni Alan Petrang Caballo ang 18 ex-Marines. Ang 18 na Marites. Helda Heraldo, yes mga bobong bayaran talaga yan, totoo po yan. Bobong bayaran po yan mga 18 Marites na yan. Galit na galit si Helda Heraldo, no? Mga bobong bayaran po yan mga 18 ex-Marines na yan. Bakit? Kita nyo, madedemanda sila. Napakalaking kabobohan yan. Totoo yan. Naku, tama-tama yung comment mo na yan, Helda Heraldo. Bobo talaga ang magpauto dyan kay Mike Defensor. So, kita nyo ginawa kay Ador Mawanay. Ano sabi ni Ador Mawanay? Pinalutang lang siya ni Mike Defensor. Diba? Si Mike Defensor nagpalabas dyan kay Ador Mawanay. Ngayon, kay Orly Gutesa, siya din ang nagpalabas. Paano hindi magtatago? Biruin mo pinagsalita nila ng katarantaduhan doon sa Senado. Talagang magtatago yan pagkatapos. Bakit? Katarantaduhan ng mga ginawa Parurusahan siya ng batas. Tapos dito ngayon sa 18 ex-Marines. Yan ngayon ang mahirap. Legit Blue Ribbon Committee ang magpo-contempt sa kanila kapag hindi sila nagpakita. Paano pa ngayon sila lulutang niyan? Magiging wanted na sila ngayon. Yang 18 ex-Marines na yan. Opo. Ate Bergie, totoo po. Matindi pangangailangan ng karamihan ng mga Marites kasi ang ibang walang trabaho talaga. Dalawa lang po ang totoong retiree at kita nyo, kay lalaki ng tiyan. Tapos meron ako nakita, sabi nung isa, masama daw loob niya dahil siya nasabihan na parang masumama loob niya dahil nasabihan sila na binayaran. Yung daw nanay nga daw niya na tawag dito, na ospital yata yung nanay niya. Parang wala daw silang pera. Basta parang galit siya kasi natawag daw silang mga bayaran. Kung sila daw ay bayaran, di sana daw hindi daw sila nagipit. Nung makita ko kanina, nasan ba yun? Nakita ko kanina, nagpa-party after ng hearing sa Senado Nagiinuman. Yung ba yung namatayan ng nanay o namatayan ng asawa ba? Imagine niyo yun pagkatapos ng Senate hearing, yung bogus na tawag dito, Blue Ribbon Committee hearing, pagkatapos noon, nagiinuman sila. Nagkakasiyahan sila. Umiyak pa nga po, Ate Agnes.
Di ba? Umiyak pa. Tapos makita-kita ko sa post, nagtatagay pagkatapos ng bogus hearing, nagiinuman. Isa ka ring marites, sabi ni Jobert Aringay. Opo. Marites po ako pero hindi po ako naninira ng tao dito. Hindi ako nagbibintang ng kung ano-ano sa senador. Pero hanggat kaya kong makatulong sa kanila, tutulong talaga ako. Oo, hindi nyo po masabi yung amount. Hindi masabi kung 5 million yung amount. Pero yung tulong po bang ibinibigay nyo sa kanila, is it weekly, monthly, pangkain po ba ito, pangrenta ng Hindi. bahay? Wala. Basta tumutulong ako sa kanila and marami pang tutulong sa kanila. Marami din tumutulong, no? Kahit naman nung nakaraan. O, naghang pa. At yung mga nakikinig po, yung mga nanonood, iniisip pa po namin paano gagawa ng isang pondo para sa kanila, para kung sino yung gusto mag-donate at tumalalay dun sa 18 Marines, ay welcome po. Maraming mga nagsisignify na sila mismo magre-raise ng pondo para malalayan yung 18 Marines. Oo. Kung may tama nga, no, nung huling namin kayong kausap ni Manong Ted, nabanggit nyo na rin po yan na talagang kayo, very honest and open, na tumutulong naman talaga kayo dito sa 18 Marines sa ito dahil naniniwala kayo sa kanilang ipinaglalaban. Kung di na po natin maalala kung kung anumang halaga yung naibigay na, kailan po yung huli na nagbigay kayo ng financial help sa kanila? Nung huli, siguro nung after silang lumabas, hindi naman ako nagbigay ng financial help. Inalalayan ko sila. In fact, nakita nga pa nga yung kotse ko doon. Yun nga yung naging batean doon sa NBI. And kahit papano, yung mga ilang kasama na di ba? Siyempre, aamin ba yan na nagbigay ng financial help? Siyempre, hindi aamin yan. Pero, di ba, doon pa lang sa ipagamit mo yung kotse mo dyan, sa mga tukmol na yan, malaki na talaga interest mo diyan, kaya mo pinapalabas 'yan. 'Di ba? Kaya mo pinagamit kotse mo kasi meron kang interest diyan. Ngayon ito pong 18 tukmol na 'to. Kuda ng kuda, kung sino-sino ang tinuturo. Pero wag po nating kakalimutan, wala tong pinapakitang ebidensya, ha? Kaya nga talagang contempt is waiving dito po sa mga 18 ex-Marines na ito. Yan po ang aking paniniwala. Talagang magkakaroon niya ng pagkakataon na makontempt. At usap-usapan po ngayon ang naging pagdinig kung saan humarap itong tinatawag na 18 Marites at nagbigay ng iba't ibang alegasyon laban sa ilang kilalang personalidad sa gobyerno at politika. Marami po silang maiingay na pahayag. Maraming headlines, maraming viral clips. Pero, nako, may isang simpleng tanong lang po tayo. Nasaan ang ebidensya? Sa sa usaping batas po kasi, hindi pwede yung hindi sapat yung kwento lang. Hindi sapat ang paratang lang. Hindi sapat yung dami na nagsasalita. Kahit na 18,000 pa yung Marines na yan. 18,000 ex-Marines pa ang mag-testify. Kung walang kasamang ebidensya, walang kwenta. Kung walang matibay po na ebidensya, mananatiling alegasyon lang po ang lahat. At yan ang dapat na maintindihan po ng ating mga kababayan kung bakit hindi tayo naniniwala sa 18 Marites. Napakahirap po kasing paniwalaan yan. Alam niyo naman, kapag may hearing, kapag may camera, may live stream, may media coverage, parang nagmumukhang totoo eh. 'Di ba? Parang nagmumukhang nakarating ng Senado, may credibility to. Pero panoorin mo yung buong live. Buong live stream ng bogus hearing ng mga tukmol na senador at ng mga tukmol na Marines. Wala kang makikitang kahit isang ebidensya na matibay na ebidensya na kunwari ako sinusuportahan ko yung 18 Marines. Kunwari ako'y tumutulong pinansyal sa kanila, nagbibigay ako pangkain, panggasolina. Kunwari lang. Tapos pumunta silang Senado.
Nagngangaw-ngaw sila doon. Nagtuturo sila na kung sino-sino tinuturo nila na hinatira ng pera. Tapos walang ebidensya. Babawiin ko yung donasyon ko. And then, wrong cent, balik mo yung ano ko. Akin na yung binayad ko dyan sa 18X Marines, yung pinatak ko, yung binigay ko. Akin na. Balik nyo sa akin. Kapag tinanong ako, bakit po binabawi nyo yung donasyon nyo sa 18X Marines? Putang ina, hindi naman sulit. Wala man lang maipapakulong yan. Kahit langgam, hindi niyang kayang ipakulong Walang katibayan. Nagtuturo lang ng ganun. May maleta. Pero meron bang maleta na may lamang pera? Meron ba kayong nakitang maleta na pinakitang may lamang pera? Inaabot kay Sandro Marcos, inaabot kay PBBM, inaabot kay Tito Soto? Wala. Ba't ko paniniwalaan niya? Diba? Yun yung punto ko dito. Ba't tayo maniniwala dito? Walang bearing yung mga pinagsasasabi nito. Kaya nga sabi ko, kung ikaw hanggang ngayon, DDS ka pa rin, napakatanga mo na talaga. Sobra na kaingutan mo. Wala nang lunas yan. Kasi saan ka nakakita nun? Paniniwala ka dyan sa 18 Marites? Kahit isang ebidensya ng pag-aabot nila ng pera kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, kay PBBM, kay Leila de Lima, kay Father Flavi, kay Trillanes sa ICC. Wala. Walang ebidensya. Bunganga lang. Hindi po tatayo sa korte yun. Pag pinauwi kaya si Saldico, magkaalaman kaya, wala pa din kwenta. Wala pa din. Bakit? Ano ba sabi ni Saldico? Bunganga lang din. Ano pinakitang ebidensya? Maleta. Nasaan yung maleta? Nasa Davao. Paano tatayo sa korte yon? Laban kay PBBM o kay Martin Romualdez. Sila pa mababalikan nun. Bakit? Putang ina, yung sinasabi yung maleta, nasa Davao. Yung sports car, yung Maserati, nasa Davao. Paano nangyari yun? Si PBBM pumunta ng Davao para kunin yung maleta? Kahit sino pang Poncio Pilato, pauwiin nila rito. Hanggat wala silang maipapakitang ebidensya na matibay. Let's say, kunwari lang, eto, PBBM, eto po isang maletang pera, pinabibigay ni Saldico. Eto po yung paki-receive by, pakipirmahan na lang po, lagay nyo po yung buong pangalan nyo, tapos pirmahan nyo po sa taas, lagyan nyo po date. Eto po yung maleta. Sa inyo na po yan, bigay po ni Saldico. Kung merong ganyang video, putya, kahit ako, susuporta ako sa 18X Marines. Kahit ako. Iba-vlog ko yan. Susuportahan ko yan. Ang tibay ng ebidensya si PBBM, dinala ng pera dun sa bahay nila sa Ilocos. Si Tito Soto, dinalhan din ng mali-maletang pera. Si Father Flavi, dinalhan din ng ng maletang pera sa Mindanao Avenue. Si Leila de Lima, meron ding video. May daladalang maraming pera. Basta merong dokumento. Pirmado ni BBM, pirmado ni Leila de Lima, video na inaabot yung pera. Sir, ito po yung bigay po ni Saldico. Ito na po, pinabibigay po sa inyo. Galing po dun sa kickback sa flood control project. Kahit ako, tatalikuran ko si BBM. Tatalikuran ko. Kaya lang, mukhang malabo mangyari yan. Bakit? Yung 18X Marites, sumuba sa Senado, pumuntang Senado, na wala man lang dalang kahit isang sandata ng ebidensya. Kaya mangyayari, contempt is waiving.
content is waving. Ngayon, eto na nga yung kailangan nating makita. Yung dokumento, yung resibo, yung bank records. Biruin mo 800 billion. 800 billion ang sinasabing perang pinamigay ni Saldico para sa flood control scam, yung mga mali-maletang pera. Paglabasin nyo nga sila ng withdrawal slip. Withdrawal slip nung 800 billion. I-produce nila. Puta, 800 billion Imagine niyo kung ilang truck yan. Yung long bed na truck yung mga nagkakarga ng mga backhoe sa bulldozer. O kaya mga closed van container. Ilang ganyan yan. Billion po ang pinag-uusapan dito. Napakaraming pera niyan. Baka kala nyo, yung 800 billion, kayang ibiyahe yan ng isang beses lang. Hihilaturan po ang 18 Marines dyan. Kaya naku wag kami. Antonio Santos, weekly daw ang deliver. Alam mo ba yung 800 billion kung weekly i-deliver? 2050 na hindi pa sila tapos mag-deliver. Sa dami ng pera na yan. Kaya talaga puro katarantaduhan yun yung mga 18 Marites na yan Kita nyo, pustahan tayo, hindi pupunta sa Lunes yan. Bakit? Takot, makontempt. Kung ikaw nagsasabi ka ng katotohanan, pupunta ka dyan sa Lunes. Kaya lang, ang 18 ex-Marines, hindi nagsasabi ng katotohanan, kaya hindi pupunta yan. Pumunta man yan. Kumari dumating, pumunta man yan. Magsisinungaling at magsisinungaling pa rin yan. Pangangatawan na nila yung kanilang kasinungalingan. Bakit? Pinangakuan yan. Pagkatapos ng hearing, makukuha nyo na yung 5 milyon. Siyempre, pupunta sa hearing yan. Hindi nila alam, makukontempt na sila ni Erwin Tulfo. Ayun na. Kalbo, kung ikaw politiko, tatanggap ka ng perang illegal, payag ka, videohan ka, pipirma ka. Kung ikaw, magbibigay ka ng bilyong-bilyong pera sa isang politiko, kahit man lang ba patago, pasikretong litrato o video, hindi ka magre-record? Kahit isang video lang na inaabot mo yung pera kay BBM o kay Tito Soto o kay Erwin Tulfo, kahit isang video o litrato na nakabukas yung maleta, may raming pera, tinitignan, chinecheck ng mga politikong pagbibigyan, hindi ka man lang ba mag-iisip na, ay teka, putya, baka sumabi tayo dito. Baka madamay tayo dito. Mag-video tayo, mag-picture tayo. Kapag di mo ginawa yan, bobo ka. Bakit? O kita nyo, kabobohan ni Saldico kung sino-sino tinuturo. Walang ebidensya. Kaya hindi maniwala mga tao. Kahit ako, hindi ako maniniwala. Bakit? Binigyan daw ng pera si PBBM. Ang ebidensya, picture, kasama si BBM. Picture noong kampanyahan ng 2022 election. Nag-deliver daw ng pera sa Ilocos. Ang picture, kasama si Sandro Marcos. Ang tumanggap daw ng pera si Sandro Marcos. Pero yung litrato, wala namang maletang may lamang pera. Di bobo si Saldico. Bre mo, magbibigay ka ng ganong kalaking pera? Wala man lang picture o video? Tanga ka. Ay, tama yan, Wilmer. Wilmer Budjongan. Totoo, tinda ito Ang ganda ng comment niya. Sabi niya, pang grade 1 lang maniwala sa'yo. Yes! Tama po kayo. Kahit po grade 1 talaga maniniwala sa akin. Kasi ang mga DDS po, kahit utak ng bagong panganak, hindi nila maaarok. Buti pa nga bagong panganak, di ba? Yung bagong panganak na bata.
Kapag nagutom, iiyak. Ang mga DDS po, subukan mo ng yan, ngunguyain nila. Kaya maniniwala pa talaga grade 1 sa akin. Dahil ang bobobo ng mga DDS. Yan po tandaan nyo. Ganyang kabobo ang mga DDS. Konti na lang, idol, palubog na din ang pisngi. Lubog na nga eh. Alam mo kung bakit lubog yung pisngi ko? Dahil sa dimple. Hindi mo alam yan kasi nga bobo ka. Jenel, pag sila magparatang pwede. Oo nga, totoo yan. Naku po, eto pa. Ito ang vlogger na nakatanggap ng maleta, sabi ni NBA Action. Ba't hindi ako pinapatawag sa Senado? Bakit hindi ako nabanggit ng 18 ex-Marines? Marco Froilan Panis. Naku, pangalan pa lang, Panis na. Bulok na kagad. Panis ang apelido. Hindi, walang kwenta comment dito. Panis ang apelido eh. Hindi ko na babasahin. Ang baho, amoy panis. Yun ako. Hindi ko na babasahin yung comment ni Panis. Dutae, sun ka sa kulungan. Sinong Dutae? Nakakulong na si Dutae Maria Teresa Valdez, salamat po. To pala. Adik maniwala sa mga DDS, Marines at Senator. Yan ang totoo. Panginoon nila kasi mga Duterte. Pakunlaw Wilmar? Sa'yo, magkano pinangako sa'yo? Wala akong kinampihan. Galit ako sa magnanakaw. Wala pong pinangako sa akin. Tumimbang Larry, bawal po sumigaw. Sino may sabi? Ibabarangay ko. Okay, Ikon, hindi ka naniniwala dahil adik ka. Adik ako? Hindi nga ako naninigarilyo eh. Wala nga akong bisyo eh. Tapos sasabi mo pa, adik ako. Baka adik yung mayor ng isang syudad dyan sa Mindanao. Baka yung mayor dyan ng adik Kasi yung problema sa basura, ang solusyon niya itambak yung basura sa harapan ng DNR office. Nako. Walang kahit ebidensya kung mangutang nga ako ng 2K 3 video pa ang kunin sa'yo. Tumpak po yan, idol. Pag nangutang ka pa ng 2K, bukod sa 3 video, kailangan pa ng 3 contact reference. Kailangan pa ng ID. Ilang ID hingin sa'yo? Bukod sa 2 primary ID, hihingan ka pa ng secondary ID. Ay, nako. Ganyan talaga itong mga bobunto Bakit galit ka, sir? Bobo kasi kayo mga DDS. Ay, nako. Okay, Dominic Zate. Ingay nyo po. Pabarangay mo. Sige na nga, lahat tayo talo dyan. Mga politiko lang busog ba? Hindi. Kami, panalo kami dito kay BBM. Bakit? Ang Pangulo namin, trabaho ng trabaho. Napakasipag ni PBBM. Nandun sa Samar kanina. Trabaho ng trabaho ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Ang talo, yung mga DDS. Bakit? Putya. Yung kanilang sinusuportahang vice presidente, puro lakwatsa ginagawa. Puro katarantaduhan ang ginagawa nitong kanilang vice presidente. Kami, presidente namin. Napakasipag. Napaka-active. Ang daming ginagawa. Hindi katulad nitong vice presidente nyo. Puro katarantaduhan ang ginagawa at inaatupag.
Nasaan ba yun? Eto yun eh. Nakita ko yun, nagpunta si ano eh. Si PBBM sa ano, sa nasaan ba yun? Ito. Ayan oh. Oh, kasama si ano, Secretary Vince Dizon. Oh, ayan si BBM. Nagtatrabaho, kumikilos. Oh. Nag-i-inspection sa mga proyekto ng gobyerno at mga proyektong hindi natapos ni Digong. Pinapaayos ni PBBM. O eto, kapatid ni ano to, pangalan nito ni Alan Petrang Caballo, si Lino Cayetano, kasama sa Samar. Yun ang Pangulo, nagtatrabaho. Si Sara, kapag naging presidente yan, gagawa yan ng satellite office doon sa Dahig. Hindi yan magtatrabaho. Hindi yan nakikilos, mag-uutos lang ng mag-uutos yan. Oh, kita nyo, si PBBM napakasipag. Kaya nagtataka ako eh. Bakit galit na galit tong mga DDS na to kay PBBM? Trabaho naman ng trabaho. Oh, Gerard Caberte, pareho kayo ni BBM Idol. Okay lang ako. Tama, okay lang yan. Kung nga tingin mo, parehas lang kami ni BBM, it's an honor. Kasi si BBM masipag. Hindi ako pwedeng ihalin tulad kay Sara kasi si Sara tamad. Hindi marunong gumamit ng computer, bobo. May ka-LPH. Eto, comment, taga Davao. Taga Davao kami pero sira na ang Duterte dahil sa kasinungalingan ng mga senators niya. Sobrang nakakawalang gana ang Senado dahil sa kanila. Buti may matitino pa rin. Kamusta po sa ang problema ng basura diyan? Ang baho daw ngayon sa Davao dahil kay Baste. Okay, makakaya kaya ni Lustay sumagot sa impeachment baka under the blue moon. Frederick Carriedo. Sabi ni Wander Anig, gago daw yung tatay niya. Barangay mo. Basta gago tatay mo, barangay mo. Mana-mana lang yan. Like father, like son. Kuya Henry, nandiyan ka ba Kuya Henry? Paging Kuya Henry. Tignan ko nga lang, nandito pa ba si Kuya Henry? To pala idol nyo DDS nakakulong. Susunod na anak kasama mga senador. Ay, wala si Kuya Henry, hindi sumasagot eh. Sayang, wala si Kuya Henry. Wala, Ate Agnes eh, wala. Hindi. Parang baka na mahinga si Kuya Henry, maaga natulog. Sabi ni Jana Mold, okay, ganito daw mangyayari sa mga BBM supporter. Ang pare-parehas lang daw ng style at para daw may mga tama. Yan pala yung sinasabi nitong si John Mold. At least, 'di ba? Parang may tama lang. Hindi katulad kay Digong, may tama na talaga utak. Biruin mo umamin ba naman nagpe-fentanyl? Hinamon ba naman ng ICC na bilisan ng investigasyon? Nung namang hinuhuli na ng ICC, nung pinapakulong na ng ICC, ayaw naman sumama. Ngayon karton na ngayon doon Tatay nyo, karton. Di bali na nga bangag, basta hindi karton. Hindi nabubulok sa kulungan. So yun lamang po, maraming salamat sa mga sumama sa live natin ngayon baka pwedeng mag-like muna kayo mga tropa pips natin dyan
Baka pwede pong pakilike nyo muna itong ating live, ha? Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Salamat, Ate Agnes. Thank you po. Babalik tayo mamaya, Ate Agnes. Magkukulaong time tayo. Bye-bye po. So maraming salamat po, ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.